Dakila ang ating Diyos. Kapag yan ay ginamit natin sa mundong ito, our God is great God. How great is our God? Walang magagawa ang demonyo sa mundong ito. Kahit pa ano ang kanyang gagawin sa bayang Pilipinas, ang Diyos ang gagawa ng paraan upang ang lahat ng Kristiyano mananampalataya ay makalaya at maprotektahan sa kamay ng ating Panginoon. Hallelujah! Woo! Thank you, Jesus. Ito, sabi rito, I'm looking for financial freedom. I like this, mga kapatid. Gusto niyo bang lumaya? Sino may mga kamot na may magtaas ng kamay? Gusto niyo lumaya sa utak? Ito yun, mga kapatid, kung bakit pinasasabi ni Lord dito sa akin. Ayaw ng Lord na kanyang mga anak ay magkakautang. Ano gusto ng Diyos? Ano sabi sa Bible? Ano sabi ng ating Panginoon? Ang kanyang mga anak ay hindi niya gagawin buntot. Ang kanyang mga anak ay gagawin ng ano? Ulo. You are not the tail, but you are the head. Kapag ikaw ay ang ulo, ibig sabihin, wala kang utang. Ikaw ang magpapautang. Amen? Hello! Diyan ba kayo? Sabi nito, ikaw ba ang magpapautang? Bakit? Ito, the anointing for financial freedom. Balikan natin ang Luke chapter 4 verse 18 and 19. The Spirit of the Lord is upon me, because He has anointed me to preach the gospel to the poor. Ano yung pinangangaral? Ibanghilyo sa mga mahihirap. He has sent me to heal the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives and recovery to the sight of the blind. Maganda to. To set at liberty to those are oppressed. Ito maganda. To proclaim the acceptable year of the Lord. Mga kapatid, let us proclaim. Let us declare that the financial freedom, it will happen for you and for me. Sa taong ito, uunlad ang iyong pananalapi. Amen. Ulit ito, sa taong ito, uunlad ang iyong pananalapi. Sasagana ang iyong kabuhayan. Sasagana ang lahat ng bagay sa iyo. Bakit? Pinalaya ka ng Panginoon. Hindi ka mangungutang, kundi ikaw ang magpapautang sa taong ito. Amen. Tanda natin, mayaman kayo. Amen! Ulitin ko, mayaman kayo! Walang mahirap na mga anak ng Diyos! Eto, pinalaya na tayo ng ating Panginoon sa utang. Kaya mula ngayon tayo ang magpapautang, hindi tayo ang mangungutang. Yan ang tinuro sa Biblia. Wow! Napakasarap. Oh. Kaya ho, salamat sa Panginoon. Natupad. Nang sabi ni Lord, ikaw ngayon ang magiging daluyan ng pagpapala sa tao ito. Nangyari po yan, mga kapatid, at kung nangyari sa buhay ng iyong likod, mangyayari din sa iyo yan kapag sumunod tayo sa sinasabi ng ating Panginoon. Tandaan natin ito, mga kapatid, walang magugutom na mga anak ng Diyos. Amen! Sige po, tuloy natin yung palakpak. Parinig natin sa Diyos na tayo ay pinagpala ngayong umaga. Ito, the good news to the poor is not poverty. Tandaan natin, mga kapatid. The good news to the poor is not poverty. Hindi ho. Pag
pagdurusa, hindi yung kahirapan. The good news to the poor is the financial prosperity. Amen! Ito. The acceptable year is the year of Jubilee in Old Testament, when all debts were cancelled and all men were set free from financial bondage and slavery. How? See? Lahat yan. Pinalaya na yan lahat ng ating Panginoon. Amen! Palakpakan natin si Lord. Hallelujah! God has not promised people to be dead. Ayaw ng Diyos na magkautang. Kanya mga anak, tanda natin mga kapatid. Kapag kapat ka sa Diyos, mangyayari ang ibig sabihin ng ating Panginoon. If you will obey His biblical principles, you can and will become debt-free and financial independent of others. Tama yung sinasabi ko. Kayo ang magpapahiram sa mga tao na nangailangan ng tulong na siyang lalapit sa inyo. Amen. Amen. Ha? The nature of the anointing. The anointing of God is tangible. Pag sinabi natin tangible, nahawakan. So ito, there is a visible evidence when the anointing of God is present. God's power was so evident in Samson's life. The anointing of God is transferable. Ito yung sinasabi ko sa inyo, transferable. Andan yung langis nyo kasi lapit ako matapos. It can be conveyed to another person or even a thing. Pwede ilipat sa iba, sa tao, at sa mga bagay. Transferable. God has the healing, but He uses people as instrument. Nagpapagaling ng Diyos, pero gumagamit ng tao. Kaya kung kayo may mga gift of healing, alam niyo may sakit karamdaman, pahiran niyo lang is patungan niyo ng inyong kamay at sila ay magsipagaling. Yan ang sabi ng Bible. Okay. Peter and John laid hands on the Samaritans and they received the Holy Ghost. Simon was impressed. Acts 14 verse 40, Acts 8, 14 to 19. Ananias laid hands on Saul and the Holy Ghost came upon him. Call of God, confirm. So, confirm. Ito naman si Paul. Handkerchief and aprons. Carry anointing from Paul's body to the sick. O, di ba? Panyo lang ni Pablo, namagay wala, dinaanan na ng hangin, gumaling na. Acts 19:12. Condition to receive the anointing of God. Anong katibayan? We can receive it by faith. So, kailangan natin ng pananampalataya, mga kapatid. So, kailangan sumampalataya ka sa Diyos. Luke 11:13. If you then will ever know how to give good gifts to your children, how much more will your heavenly Father give the Holy Spirit to those who ask Him? We must desire for it. So, kailangan natin talagang nasahin ito, mga kapatid. Sana nga, next year, luluubin ng Diyos lahat ng member natin, sabay-sabay natin gawin dito. Sabay-sabay natin ganapin ang anointing of oil. No? 1 Corinthians 14:1. We must be willing and available. Handa ka at available ka. And to God be all the glory. Palakpakan natin si Lord. Sige po, habang ang banda natin ay tumatayo at papunta rito at makanta. Ihanda na po natin yung langis muna dahil namin natin dito ang langis.